Bago ang lahat, totoo pala yung nangyari kay Luka. Free agent na siya ngayon sa mga Chicks. Hindi mo rin naman kasi masisisi si Luka. Pogi na, hot pa. Si Jonathan Kuminga naman matapos ang tatlong magandang game na mayroong 21.7 rebounds, 3 assists, 67 at 55% sa field, ang Atlanta Hawks nagpasalamat pa sa kanyang former team na based naman sa report ng CBS Sports, si Kuminga ay questionable papuntang game ng Dallas at posibleng out ng game ng Mavericks. Based on sa 5 AM report, habang ginagawa ko to, meron kasing bone bruise injury si Kuminga. Ito yung nagpahirap sa kanya sa Golden State. Ikaw ba naman yung maupo lagi sa bench eh? Pero parang laging bumabalik yung injury nitong si Kuminga. After din kasing sabihin niyan ni Mike Dunleavy, ang GM ng Golden State, na nagsisi sila nang tinrade nila si Kuminga. Ito rin naman kasi yung gustong marinig ng mga fans. Wala rin naman di umanong magagawa si Mike Dunleavy dahil si Kuminga ang nag-fall out sa rotation ni Steve Kerr. Ang injury pa ni Kuminga nagsimula or nakuha niya versus Dallas din noong January 22 sa second quarter. Ito yung na-hyperextend yung tuhod niya. Parang dalawa pang injury sa isang play yung nakuha ni Kuminga na sinabi agad sa report na severe. Na after naman ng MRI, ang nilagay na report doon, bone bruise injury. Nakalusot si Kuminga sa mas malalang injury katulad ng ACL injury or meniscus injury na walang binigay sa kanyang timeline. Kaya nagkaroon ng speculation dati na baka tinamaan si Kuminga ng ACL injury dahil meron siyang bilateral patellar tendinitis. Nakuha niya to nung November sa parehong season. Nawala din siya ng matagal nun pero nakalaro siya sa pagitan ng November 14 until bumalik siya ng January 22. Nakalaro lang din siya ng 5 games sa pagitan ng timeline na yan. So ito nabasa ko lang din dahil sa injury ni Kuminga na bilateral patellar tendinitis, prone siyang magkaroon ng ACL injury. Dumagdag pa yung bone bruise injury niya. Nasa parehong tuhod or sa kaliwang tuhod ni Kuminga yung parehong patellar tendinitis na injury at yung bone bruise injury. Kaya prone siya na magkaroon ng mas malalang injury kung hindi siya alagaan ng Atlanta Hawks. Nagkaroon din si Kuminga ng injury ng 2025. Sprain sa paa versus Memphis. Dapat aabutin lang siya ng 3 linggo bago makabalik. Yung ibang mga players na nagkakaroon ng sprain sa paa usually 1 or 2 linggo lang. Pero si Kuminga tumagal pa. Inabot siya sa recovery mula January 5 hanggang March 10, 2025 dahil sa injury niya sa paa. Kaya din siya nawala sa rotation ng Golden State. Sa sobrang tagal niyang nawala, nagkaroon ng pumalit sa kanya tapos dumating pa si Butler. Ito rin yung si Kuminga nag-a-average pa ng 18 points per game bago siya nawala ng matagal. Kaya yung mga fans ng Atlanta Hawks, ayaw nilang mawala ng matagal si Kuminga at gusto agad makapaglaro. Maraming games kasi ang posible mamintes ni Kuminga sa Atlanta at baka mawala siya sa rotation ng Hawks. Sa lineup pa ng Atlanta, open kasi yung second unit. May spot na babalikan si Kuminga. Hindi tulad sa dati niyang team. Ang nakakasama niya pa sa second unit, yung former number 1 overall, si Risha Shea. At si Kuminga pa ang kapalitan ni Jalen Johnson. Nung nakaraan naman, tinalo ng Cavaliers ang Philadelphia. Si Joel Embiid lumapit na din kay James Harden para sabihin alam niyang galit sa kanya si Harden pero babatiin pa rin niya. Nagalit di umano si Harden dito kay Embiid dahil wala siyang ginawa. So dahil yon sa nagkaroon ng problema si Harden sa Sixers at dapat si Embiid ang middleman kay Daryl Morey at kay Harden. Pero pinili ni Embiid na manahimik. Nung lumipat si Harden sa Clippers mga 2 years ago at maglalaro ang Clippers sa Philadelphia, publicly sinabi ni Harden sa interview na wala na siyang communication kay Embiid. Yung sa game ng Sixers at Cavaliers ang unang beses na nakausap ulit ni James Harden si Embiid. Pero si Embiid ang unang lumapit kay Harden. Based naman sa mga fans, sinayang ni Daryl Morey ang Embiid at Harden duo. Kay Harden din naging MVP si Embiid at kay Harden din kung bakit nakakuha ng malaking kontrata si Paul George. Yan yung sinasabi sa mga write-ups. Dahil ang masakit nun, hindi ibinigay kay Harden yung hinihingi niyang kontrata pero ibinigay ng Philadelphia kay Paul George na hindi naman naglalaro ng majority ng mga games sa Sixers. Mostly merong injury sa loob ng 2 taon at ngayon nasuspindi pa. Sinabi pa sa mga write-ups parang tinulungan pa ni Harden si Paul George na makuha yung big time contract sa Sixers na dapat nasa kanya. Naging all-star si PG sa Clippers kasama si Harden. Pagpunta niya ng Philadelphia, nakalaro pa lang siya so far ng 68 games.
na merong average na 16 points, 5 rebounds, 4 assists per game sa loob ng 2 season. Wala naman naging statement si Harden regarding sa pagkakausap nilang dalawa ni Embiid. Pero yung mga fans ang nanghinayang dito kay James Harden kung bakit siya umalis ng Philadelphia at dapat kinausap di umano ni Joel Embiid nun para naayos pa.